Kaway-kaway mga ka-farmers, welcome na naman muli sa ating YouTube channel. So since marami ang nagkaka-interest sa ating Darag Native Chicken, so ito ay napakagandang panimula sa pagtatayo ng farm. Paalala lang mga ka-farmers, ang videos na ito ay para sa mga masisipag, madiskarte nating ka-farmers. Para tayo ay kumita at syempre dahan-dahan tayong umasinso. At bakit nga ba napakagandang mag-alaga ng Darag Native Chicken? Ito yung mga presyo na aking bibigay para malaman nyo kung magkano ang bintahan ng ating Darag Native Chicken, kasi marami din nagtatanong kung magkano ang bintahan ng ating darag. At bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan, kung bago ka pa lang napadaan sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell. Piliin mo yung all para updated ka sa ating mga videos na lumalabas. So since marami ang nagko-comment doon sa mga naunang videos, nagtatanong kung magkano ang bintahan ng Darag Native Chicken, so ito yung mga idea na ating isi-share, hindi lang sa atin at sa mga iba pang farm gate. So pagdating sa day-old chicken natin, ang 1 to 2 days ay naglalaro po yan ng 85 per head. Ang 6 to 7 day old ay naglalaro yan sa 100 per head. At pagdating naman sa 1 month old ay naglalaro yan sa 200 per head. 2 months old, 300 per head. 3 month old is nasa 400 per head. 4 month old is nasa 500. Ang roster ay nasa 550 per head. Ang RTL naman 5 to 6 month ay naglalaro na yan ng 650 per head. Ang kanyang hens ay naglalaro yan sa 750 per head. Yun na po yung mga nangingitlog na talaga, yung mga inahin na. At tulad ng aking sinabi, ang videos na ito ay para sa masisipag nating ka-farmers. So ayan, kung ikaw ay masipag, madiskarte sa paghahanap ng pagkain ng ating Darag Native Chicken, ay siguradong panalo ka dito. Tulad ng iyong nakikita, ito po yung larvae. So nag-aalaga tayo ng black soldier. So yan po yung kanyang na-produce na ibibigay natin sa ating mga alagang manok. So kahit sa pre-range chicken, yung ating mga RIR, yung ating decalb ay pwede dyan. Kasi ito ay napakasustansya at malakas ito sa protein para sa ating mga manok mga ka-farmers. Kaya para sa ating mga ka-farmers na gustong magsimula sa farming business, bago tayo mag-start, mas maganda kung magtanim muna kayo ng Madre de Agua, Madre de Cacao, Mulberry, Azula, para pagdating ng iyong mga binili ng mga manok, tulad itong Darag, RIR, Decal Brown, para pagdating sa inyong farm mga ka-farmers, ay mayroon ng dahon ang iyong mga tanim. At sa ganyang paraan mga ka-farmers, napakalaking tulong yan para ma-minimize ang pagbili nyo ng commercial feeds mga ka-farmers. So kita nyo naman kung gaano sila kalakas kumain ng larvae. So sa mga hindi pa nakakaalam, yung larvae ay ginagamit talaga yan sa mga gumagawa ng mga pellet feeds. Yung iba, dinadry nila yan, pinapatuyo. Pagkatapos gumagawa ng sariling pellet feeds. Yung mga malalaking pabrika ng feeds ay gumagamit ng larvae. So mayroon yan mga alagang mga black soldier. So mayroon silang nagsusupply ng larvae para ihalo sa mga feeds. At para sa mga nagtatanong naman kung magkano ang bintahan para sa ating karne ng Darag Native Chicken, ay naglalaro yan sa 300 to 350 per kilo. At pagdating pa rin sa merkado, mas lamang pa rin ang mamimili ng Darag Native Chicken. Kasi kahit pagtapatin natin, yung normal na manok lang, yung 45 days, at saka yung Darag Native Chicken, mas mauuna pa rin maubos ang karne ng darag. Kasi alam ng consumer na mas masarap ang karne ng Darag Native Chicken.
At meron din tayo mga ka-farmers na nagsasabi na lugi tayo sa pag-aalaga ng darag native chicken. So ganun yung kanilang paniniwala, so inirespeto natin yan. Pero iba ko mga ka-farmers, talagang kikita talaga tayo sa pag-aalaga ng native chicken. Alam nyo kung bakit mga ka-farmers. So kung i-compare natin, oo nga, malaki yung karne ng RIR, Decal Brown, mas maliit yung darag native chicken. So i-compare naman natin sa pagkain ng dalawa. So ang pagkain po ng darag at pagkain po ng RIR, yung mga Decal Brown, yung mga Black Australorp, halos times 3 ang pagkain nila. Tapos kung mapapansin nyo, napakatamad nilang maghanap ng pagkain. Hindi katulad ng mga darag native chicken na napakasipag nilang maghanap ng sarili nilang pagkain. Kahit yung mga damo-damo mga ka-farmers ay napakalakas nilang kumain. Kahit yung Imelda grass mga ka-farmers, putulin nyo lang yan, ilagay mo sa kanilang kulungan mga ka-farmers, ay naku, ubos yan mga ka-farmers. At pakawalan natin yung ating mga native chicken mga ka-farmers, ay mabubuhay po yan sila kasi napakadiskarte nila at mabilis silang makahanap ng pagkain mga ka-farmers. Madiskarte po sila, hindi katulad ng mga ibang manok na may katamaran mga ka-farmers. So ganun po yung comparison. At sa mga papasok sa pag-aalaga ng darag, paalala lang mga ka-farmers na kailangan mag-provide kayo ng incubator. Kailangan po mayroon pong incubator. Wag po natin iasa sa ating mga manok na magaling silang maglimlim. So ayan mga ka-farmers, ang lakas nilang kumain ng malunggay. So mayat maya mga ka-farmers, 3 hours to 4 hours lang yan mga ka-farmers, ay ubos na yung mga dahon yan. So ayun nga mga ka-farmers, kailangan mayroon tayo incubator para i-harvest lang natin yung kanilang mga itlog. Huwag po natin palilimliman sa mga inahin ng ating mga darag kasi may stop yung kanilang pangingitlog. Para tuloy-tuloy yung kanilang pangingitlog, i-harvest lang natin ang kanilang mga itlog at ilalagay natin sa incubator. Kaya ako sinasabi mga ka-farmers na napakagandang panimula ang pag-aalaga ng darag native chicken kasi nga kahit wala tayong malaking pera na pangbili ng feeds ay mabubuhay at lalaki yung ating mga manok. Makakapagnegosyo tayo ng darag na hindi tayo umaasa sa commercial feeds mga ka-farmer. Basta't masipag lang tayo magtanim ng kalabasa, papaya, pipino, pakwan, pwede yan ipakain sa ating mga darag. Yung saging mga ka-farmers, pwede po yan. Yung mga, alam nyo yung saging na bumubunga ng mayroong mga buto-buto, yun ang mga tinitira namin dito mga ka-farmers kasi walang may-ari yun. Kinukuha natin yan, sinachap-chap, pinahaluan po ng darak at or ipa mga ka-farmers. Pwede rin yung katawan ng lumbia, yung bunga ng nyog mga ka-farmers. Yan yung marami tayo dito, binibigay natin sa kanila. Yung kinayod na bunga ng nyog, inahaluan po natin yan ng ipa o darak. So lakas nilang kumain yan mga ka-farmer. Ayun. So napakaraming mga organic na feed para sa ating mga darag native chicken. Kaya wala pong rason para hindi po tayo makapag-alaga. So sabi ko nga sa inyo, ang videos na ito ay para sa mga masisipag nating ka-farmers. So kailangan maglagay po tayo ng brooding pen mga ka-farmers. Para yung mga month old, yung mga week old, hindi po natin hinahalo po yan sa mga malalaki. Kasi tutukain sila dito malalaki, mga pasaway ito mga ka-farmers. So matapang yung iba dyan, lalo na yung mga lalaki. So kailangan nakahiwalay po yan, depende po yan sa edad. So kailangan naka-organize yan para hindi po magkasakit yung ating mga manok. At syempre maglalagay po din tayo ng pinaka hospital. So meron din parang hospital yung ating mga alaga. So maglalagay po tayo ng isang kwarto na kung saan pag may nakita tayo na merong mahina or may sakit, ay kukunin natin yan, ilalagay po natin doon sa parang hospital nila, sa isang tangkal, isang kulungan
na kailangan muna magpagaling bago natin ilabas mga kaparmers. Pag meron tayong napansin na medyo mahina, kailangan natin ihiwalay mga kaparmers. Kailangan meron po tayong organized na pamamaraan para nang sa ganun maiwasan po natin ang pagkakasakit ng ating mga alaga. At ito yung mga ubod ng saging mga kaparmers. Ayan yung ating ichinachop at fini-ferment po natin yan para mas lalong maging mas masustansya mga kaparmers. Pagkatapos nating gilingin, i-ferment po natin ng ilang weeks at ready po yan haluan ng darak or ipa or commercial feeds mga kaparmers, at pwede nating ibigay sa ating mga alaga mga kaparmers. Ang lakas nilang kumain yan. At syempre kahit fresh mga kaparmers, kahit ubod lang mga kaparmers ng saging, hiwa-hiwain natin yung mga kaparmers, kumakain din sila. So ayan, makikita nyo naman lakas silang kumain. So ayun lang mga kaparmers, maraming salamat sa pagsama nyo sa ating videos.